sa Book of Mark chapter 4, verse 35 hanggang verse 41. Mark chapter 4, verse 35 to 41. At sa mga kapatid po na narito, I prepared my outline para po sa inyong tuloy-tuloy na pagsasaliksik at para po sa inyong mga references sapagkat mapalad ang mga nakikinig at mapalad din ang nagpapatuloy. Maraming nakikinig pero mamaya nakakatulog. Amen. So maganda na nagsusulat ka so that you can comprehend. Amen. I love what Pastor Greg said last Friday. Ang salita ng Diyos parang pagkain yan. So the more you eat it, pagdighay mo, lasang kaldereta yung idinighay mo. So ibig sabihin, na-digest ng mahusay yung kinain mo. Kaya kapag ka ikaw ay patuloy at lagi at palagi ang nakikinig ng salita ng Diyos, it will be your outmost expression na talagang ang Diyos ay wagas ang pag-ibig. Talagang pag nanalig ka sa imposible, ito'y magiging posible because it is your heartbeat. You always trust in the Lord with all your hearts. Amen? Kaya, the more you listen, the more you grow in faith, the more you become a godly person. So kapag lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos, it strengthens your spirit, soul, and body. Hindi ka nagiging mahina, hindi ka nagiging mahiyain, at hindi ka basta madadaig ng anumang pagsubok. And this is what I will be speaking ngayon pong hapong ito, and I pray that you will understand and comprehend this, na sa mga panahon na tayo po'y natataranta, wag po tayong mag-aalinlangan at wag tayong magugulumihanan. Sa Mark chapter 4, verse 35 to 41, as evening came, Jesus said to His disciples, "Let us cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out leaving the crowd behind, although other boats followed. But soon as a fierce storm came up, high waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. So verse 38, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. And the disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." And suddenly the wind stopped, and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" And the disciples were absolutely terrified. "Who is this man?" they asked each other. Even the wind and waves obey him. So let us bow our heads and let us pray. O Diyos aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyong harapan. Ikaw lamang po ang mas nakakabatid ng lahat sa lahat. You hold us in the palm of your hands. At ang aming mga pangalan ay nakaukit sa iyong mga palad. Katulad ng sinabi ni Propetang Isaias, ang mga nanay ay hindi makakalimot sa kanilang mga pasusuhing anak. Kaya Panginoon, alam po namin na hindi mo kami malilimot, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming pastol at ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming kakampi at ikaw ang makikipaglaban para sa amin. Kaya Panginoon, alisin mo po ang tabing ng kahit anumang katiting na pag-aalinlangan. Alisin mo po ang nagpapadilim sa aming hinaharap at patuloy naming makita, you are always ahead of us and you are making our destiny greater than what we expect. Salamat po, Diyos. Salamat at ang aming buhay ay binabago mo araw-araw. Salamat, Panginoon, at araw-araw nararanasan namin ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, at araw-araw din naming nararanasan ang katugunan sa aming mga panalangin. O Diyos, maraming salamat. Handog po namin ang aming buhay, ito ang aming haing andog. Kaya buksan mo ang aming pandinig upang marinig namin ang iyong tinig. Buksan mo ang aming mga paningin para makita namin ang kagandahan ng ngayon at ang hinaharap ay nilimot na ang nakaraan. Salamat po, Diyos. It's not our past that will determine our future, but our future is in your hands and it is secure because we have Jesus on our side. Salamat po, Diyos. Salamat sa aming pakikinig. Kami ay patuloy na magiging maalab para sa iyo at dadaloy ang biyaya para gugulin namin para sa iyong kaharian. That we will preach the gospel in every corners or in every area of this nation hanggang sa buong daigdig at masakop ang buong mundo. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal at ang biyaya mo ay sapat.
Sa pangalan ni Jesus, amen. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. So ngayon pong hapong ito, don't panic. So wag kang matakot, wag kang mataranta, wag kang nervyusin, o wag kang basta-basta magde-decide instantly or immediately that contains or pertains our emotion. Marami po kasi sa atin, mabilis mag-decide, mabilis magpasya because of the situation we have. Kailangan mo ng pan-tuition, kailangan mo ng parigalo ngayong darating na Kapaskuhan, and then you will go to the bank and the bank will offer you loans and credits at hindi mo nakikita na itong mga ganitong pagkakataon ay hindi makakatulong higit sa iyong pinansyal. Kaya nga po, huwag kang mag-aalinlangan, huwag kang basta-basta magpapasya because you are in need, because you are sick, or because your relationship is in trouble. Don't decide when you are full of emotion. Huwag kang magpapasya kapag hindi ka kumukonsulta sa ating Panginoon. Kung ikaw ay may karamdaman bago ka kumonsulta sa doktor, consult the great healer. Consult your manual, the Bible, the Word of God. Consult the greatest doctor who knows everything. He manufactures us. And God made us, and God will maintain us. Amen? Ang Diyos ang lumikha sa atin, at ang Diyos din ang mag-iingat sa atin. So He created us, so He know what is perfect for us. Dumadaan tayo sa pagsubok, sapagkat gusto ng ating Panginoon na masubok ang ating pananampalataya. Where your treasures are. Nasaan ang inyong yaman? Sa negosyo ba? Sa hanap buhay? O sa savings account mo? Sa insurance mo? O sa kamag-anak mong nasa abroad? Where your treasures are. Nasaan ang inyong yaman? Kailangang makita ng ating Panginoon na ang yaman natin ay sa Kanya lamang. Naalala ko tuloy ang istorya ni Tomas. Nung ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay ng maguli, sabi ni Tomas, I will never believe that Jesus rose from the dead unless I saw Him personally. Unless I saw His nail-scarred hands. Hanggat makita ko yung kamay niya na may pako, na may butas, at makita kong kanyang tadyang na mayroong peklat at pilat ng kanyang mga sugat. And suddenly, Jesus appears at lumapit ang ating Panginoong Jesus, "Oh, doubting Thomas, bakit ganyan ang iyong paniniwala? Hindi ka ba naniniwala na ako'y nabuhay ng maguli? Kasama ninyo ako araw-araw. Kasama ninyo akong humahayot, nagpapahayag ng mabuting balita. And yet, you are not convinced that on the third day, I will rise and I will be risen from the dead. Hindi mo pa rin ito na nako-comprehend. At ang sabi ni Jesus, "Oh, doubting Thomas, it is more blessed to believe those who do not see, but they believe." Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi pa nila nakikita, pinaniniwalaan nilang nasa kanila na. So maybe you are in the boat. The boat is rocking and the boat is shaking and you are about to sink. Don't doubt and don't worry. God is in control. Hawak ka ng Diyos at hindi ka pababayaan ng Diyos. God will not kill you. Hindi ka papatayin ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. When Abraham offered his one and only son, Isaac, he never doubted God. Kaisa-isa niyang anak, hindi po kaisa-isang bugtong na. Kaisa-isa niyang anak, si Isaac, siya'y baog, he waited for last 25 years, and here is God asking him to sacrifice his one and only son. It's like most of us. Sarado mong hanap buhay mo pag-araw ng linggo. Make your Sunday a family day and a family altar for the Lord. Bago ka pumunta sa SM, bago ka pumunta ng Robinson, magsimba ka muna. Because when you are charged up, you will know and you will experience the beauty and contentment having putting God first in our lives. Hallelujah. Bago ka mag-mall, paglinggo, unahin mo muna ang Panginoon. At matitiyak ko po yan, mga kapatid, pag dumating ang problema, hindi ka kaagad magugupo. Pag dumating ang sakuna, hindi ka kaagad matataranta sapagkat you are already banking on the promises of God. Nakabangko na sa iyong mga pangako ng Diyos at pag dumating yung mga uncertainties, you are firm, you are steadfast because you know God will never leave you and He will never forsake you. Hallelujah. Alam mo na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kaya kahit makatanggap ka ng report na ang iyong anak ay may dengue, kalma ka lang. Kaya kahit makatanggap ka ng report sa abroad na ang iyong asawa na nasa Saudi ay 50-50, hindi ka matataranta, kalma ka lang.
Sapagkat meron kang salita ng Diyos. Pag naka-receive ka ng notice sa bangko na kailangan ng mailit ang iyong bangko, ang iyong bahay, iilitin na, hindi ka matataranta. Kalma ka lang sapagkat alam mo na may ginagawa lagi ang ating Panginoon. Pag may nararamdaman kang kaparehas ng simptomas ng iyong kamag-anak na yun din ang kanyang naging sakit, hindi ka matataranta. Kalma ka lang sapagkat alam mo na ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kahit hindi tumatawag ang iyong mister o ang iyong misis abroad, hindi ka mag-iisip ng masama o hindi ka mag-iisip na siya may kinakasama sapagkat kalma ka lang, sapagkat alam mo na ang Diyos ay nasa panig ninyo, ang mag-asawa ay hindi pwedeng paghiwalayin ng ating Panginoon. So Abraham never doubted God. He offered his only son, Isaac. Gusto ng ating Panginoon, pag sumunod ka, straight ahead. You will not panic, even if God is asking the most important possession of your life. At si Abraham umakyat sa bundok. Nagtatanong ang kanyang anak, ano po bang iaalay natin? Ang sabi ni Abraham, your Lord, our God, will provide. Hindi niya sinasabi, anak, kalma ka lang ha, ikaw ang aking papatayin mamaya. So they went uphill. And then for the second, third time, nagtanong si Isaac. Joyful yung bata kasi sila'y lumaki na itinuturo sa kanila na ang pinakamainam na pagkatiwalaan ay ang ating Panginoon. Dala-dala ni Isaac, if you could imagine the picture, dala-dala ni Isaac yung panggatong at hindi niya alam na siya yung iaalay ng kanyang ama. So they went uphill and then finally, na-reach nila yung destination. Sabi ni Abraham, alam mo anak, ikaw ang aking iaalay. Pero ang sabi ng bata, without any question, sige po, kung yun ang nakakalugod sa Panginoon, ako ang gawin mong alay. When you trust God, you will not panic. Because out of our sincerity, the abundance of blessing is right here and there to flow, to fill up your need. Nung sabi ni Abraham, sige anak, humiga ka na dyan. Walang second thought. Hindi siya nagtanong, Lord, bakit naman itong anak ko ang ibibigay ko sa'yo? 25 years, baog, lolo na ako. Mahirap gumawa ng susunod na anak, sasabihin siguro ni Abraham. Pero he never questioned God. At dinampot ni Abraham ang kanyang kutsilyo. The moment na sasaksakin na niya yung kanyang anak, the Lord stopped him. Abraham, I found you faithful. I saw your sincerity. You never doubted my capacity. Hindi mo pinag-alinlanganan ang aking kakayanan. Even until the end, kahit yung anak mong precious sa iyo, iaalay mo para sa akin. I tested you. Kaya nga, we are tried, tested like silver, purified 7 times. Anong sabi ng Malakias Kabanata 3? That God will sit as a refiner's fire. So He will purify our impurities. Because we are the bride of Christ. Tayo ang pagkakasalan ng ating Panginoon. So when the time comes, He will see the church blessed and prosperous and holy and acceptable unto Him. Gusto ng ating Panginoon, pag dumating yung takdang panahon, that when He about to take us up on heaven, ang lahat ng mananampalataya ay mananalangin. Ang lahat ng mananampalataya ay nagbabasa ng Biblia at ang lahat ng mananampalataya ay nakakapagpalayas ng demonyo at bumubuhay ng mga patay. Ang lahat ng mga mananampalataya ay laging excited, Lord, what is next? What is the next chapter? Lord, what is the next assignment na papagawa mo sa akin? Kaya ang sabi ng Diyos, nasubukan kita, Abraham. Look around to your left. Makikita mo ang isang hayop na nandoon, nakasabit ang kanyang sungay sa sanga. Yan ang gagawin mong alay, hindi ang iyong anak. So when you panic, you cannot make a firm decision. Pag nagpapanik at natataranta ka, you are out of control of what is first and what is next. Pero pag kalmado ka lamang, pag tumataas ang tubig, pagka merong mga bayarin sa susunod na semester, pagka dumating ang mga monthly bills, ang bills po hindi yan nauubos. Buwan-buwan laging dumadating yan. Pero pagkakalma ka lang, this is what I love with my dad, Pastor Greg. Kahit sabihan ko siya ng napakaraming bayarin, lagi niyang sasabihin,
Huwag kang mag-aalinlangan. Ngayon pa. So, ngayon pa? Hindi nga tayo nakakabayad dito sa ating mga ganitong bayarin. Basta sasabihin niya, huwag kang mag-aalinlangan, ang Diyos ang magtutustos. And who would have thought that there will be somebody or some person on the right time, on exactly the time that we need? Gagamit ang Diyos ng tao just to connect and to fulfill the purpose and dreams of your life. Amen? Because our God is not late. He is always on time. The more you trust Him, the more He is excited to pour out His blessing for you. Hallelujah. The more na nagtitiwala ka, the more you die to yourself. Na yung pagpapalang yun, hindi para sa kapritsyo mo lang, hindi para maging mayabang ka, hindi para ipagsabi mo na mas malakas ang influensya mo. The more you dedicate it to God, the more you humble yourself, because this blessing is not my blessing, this blessing is for the glory of God. Why you are asking for a million? Not for the glory of yourself, but for the glory of God. Bakit ka naghahanga na magkaroon ng pamilya? It's not for the glory of yourself, it's for the glory of God that as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. You ask not for yourself. You ask so that God will be seen in our lives. Ano ang pakiramdam kapag ikaw ay nagkaroon ng sariling bahay? Ano ang pakiramdam na pagka ang church building, state-of-the-art facilities, may escalator, may elevator, merong amusement center doon sa iyong church building? Di po ba napakaganda? Magugulat ka. Kapag ka nandoon ka na sa posisyon ng iyong pagpapala, sasabihin mo, ganito pala ang pakiramdam pag tuloy-tuloy na nagtiwala sa ating Panginoon. What if they would not believe? Forget about them. Because it is you, it is me, it is us who will fight, who will fight, who will fight, who will fight, and who will believe for our blessing. Ikaw, ako, tayong lahat lamang ang maniniwala ng malalaking pagpapalang ito. People might say we are out of our mind, we are fools. Sasabihin nila tayo'y mangmang, tayo'y hunghang, tayo'y nasisiraan na ng bait, nasisira ang ating ulo. Forget about them. Don't care about what they're speaking. Care for the Word of God that whatever He said, He will do it. Hallelujah. Whatever He had promised, He will fulfill it. Ano man ang sinabi ng Diyos, ano man ang Kanyang pinangako, ito'y tutuparin ng ating Panginoon. I don't care if nobody believes in me. I care that my God, through His Son, Jesus Christ, He is interceding for my behalf. Hallelujah. Siya'y nananalangin para sa akin para mangyari yung aking hinihiling. God is working in our behalf, and Jesus is interceding for you, and the Holy Spirit is reminding you, you are closer than you think. You are getting closer to your blessing. You are closer than your healing. You are closer every day and every day to your victory. Hallelujah. The Holy Spirit will always comfort you and assure you, napakalapit mo na. Napakalapit mo na, mga kapatid. Napakalapit mo na. Nasa punto ka na ng exclamation mark. From period to question mark, and now you will be exclaimed and you will be surprised. This is it. I possess what I believe. I possess what I confess. Because my God is not a man who could not lie. My God is true to His promises. And He will do it if you believe. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano mo bang ibig sabihin ng panic? Pag nagpapanik ka, pangit ka. Sabi mo sa iyong katabi, pag nagpapanik ka, pangit ka. Magkatunog ano po, panik, pangit. Kasi pag nagpapanik ka, aburido. ang iyong kilay ay salubong. Hindi mo alam kung sinong Bombay ang lalapitan mo. Hindi mo alam kung tataya ka na ba sa loto o hindi. Hindi mo alam kung ano ba talaga, magsisiman ba ako, mag-a-abroad, o ano ba talaga. Hindi ka makaposisyon kung ano talaga ang calling sa iyo ng Panginoon at kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Hanggat wala ka dun sa sentro ng nais ng Panginoon, you will try all the best job offering a good salary of income or malaking sweldo, pero pag hindi ka sa kalooban ng Diyos, mapapagod ka. Kahit ibenta mo lahat ng ibebenta mo, pag hindi ka nakasentro sa ating Panginoon, magpapanik ka pa rin sa dami ng iyong bayarin. Kahit 100,000 na ang sweldo mo, tarantang-kuto ka pa rin at tarantula ka pa rin. But if you trust God, you will sleep a sound. Lord, thank you for blessing me. Kahit luma ang aking iPad, bine-bless mo pa rin ako araw-araw. Kahit luma ang aking sasakyan, nandyan pa rin at hindi nasisira ang aking sasakyan at iniiwas mo ko sa maraming aksidente. So you will not panic that you are on the last seat. You will not panic na hindi ka nakaka-attract ng blessing.
Kalma ka lang. Stay put. Remain steadfast. Yours is coming. Sabihin mo sa iyong katabi, ang para sa iyo, padating na. Relax ka lang. Wag mong tutulungan ng Diyos. Wag mong papayuhan ng Diyos. At wag mong bibigyan ng deadline ang Diyos. Hayaan mong open heaven. Hayaan mong open statement. Kung mangyari bukas, praise God. Kung mangyari mamaya, praise God. Basta hindi ako nakatingin sa saradong pintuan, nakatingin ako na yung saradong pintuan ay bubuksan pa rin ng ating Panginoon. You experience closed door so that you will get down on your knees and cry out to Jesus, Lord, what is wrong in my heart? Pag saradong pintuan, you will get down on your knees and pray, Panginoon, meron pa bang bahagi ng aking katawan na hindi na nakakalugod sa iyo? Panginoon, meron pa bang parte ng aking puso ang hindi ko pa nalilinis at meron pa rin akong sama ng loob sa aking kapwa? When there are delays, God is just asking you, search your hearts and know the content of your thoughts. Pag may pagkakaantala, gusto ng ating Panginoon, magpasiyasat ka sa Kanya. Huwag mo siyang unahan. If you go ahead with God, you will fail. Pag inunahan mo ang ating Panginoon, ikaw ay mabibigo. Pero pagkasama mo ang Diyos sa kabiguan mo, ang sabi ng Biblia, if God be for us, who can be against us? Pag nasa panig mo ang Diyos, kahit ikaw ay malugit mabigo, kasama mo siyang malulugmok sa putikan, at siya pa rin ang mag-aangat sa iyo. Siya pa rin ang papawi ng luhang tumutulo sa iyong mga mata, at siya pa rin ang mag-aayos ng relasyon na nasira. If God be for you, who can be against you? Blessed is the man who trusted in the Lord. Magiging katulad siya ng isang puno na nakatanim malapit sa batisan. Magkaroon man ng tagtuyot, ang kanyang mga bulaklak ay patuloy na mamumukadkad. Magkaroon man ng taggutom, hindi ka maano, because God will supply all our needs. He is the Lord and the shepherd of our soul, the bishop of our soul. He will come and save us. Ililigtas ka lagi ng ating Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng panic? The dictionary stated, panic is a sudden, uncontrollable fear or anxiety, often causing wildly unthinking behavior. Panic, sudden. Ano po bang ibig sabihin ng sudden? Biglaan o daglian. Hindi ka prepared. Di ba pag may nasusunog, may tumatagas na gasol, tumatagas na langis, natataranta ka. Hindi mo alam kung sino tatawagan mo, pulis ba o bumbero? O yung tao doon sa kapitbahay ninyo. Sudden uncontrollable fear or anxiety often causing wildly unthinking behavior. So meaning to say, you are not controlled when you panic. Kaya nga pag nagpapanik ka, dapat meron kang cellphone na naka-record sa iyo. Ang pangit mo kasi tingnan mo, lahat ng gusto mong tawagan para makatulong sa iyo, tatawagan mo para matulungan ka. Pero ang masaklap, lahat ng tinawagan mong tao, lahat nakapatay ang cellphone. Napakasaklap, ano po? Lahat ng hihingan mong tulong, nakapatay ang cellphone at hindi sumasagot. And that's the time you started to panic. Lahat ng kakilala mo, lahat ng kumpadre mo na nasa munisipyo at na nasa politika, hindi ka matulungan and you started to panic. Kaya nga, let us go back on our opening text. Kasama nila ang ating Panginoong Hesus. Sa Mark chapter 4, they experience healing miracles after miracles. At ang sabi ni Jesus, sige, kasama niyo ako pagtawid sa kabilang lawa. At kasama nila ang ating Panginoong Hesus. Imagine, nakita nila ang mga inaalihan ng demonyo nagsisigaling, ang mga may sakit nagsisigaling, pero nito nang kailangan nila ng himala, sila mismo ay nag-aalinlangan na yung nagbibigay ng himala ay kasama na nila. Marami po sa mga tao nasa church, but they are not fully convinced. Kailangan po totally, fully, over and super convinced kayo. You are in the church because you are able to receive breakthrough. Nasa simbahan kayo, nakatakda kayo para sa masaganang buhay. Pastor, ayoko ng mahabang buhay. Nakita ko si brother ganito, si tatang ganito, ang daming dinadaing na sakit, kaya pwede na sa akin na 60 years old, makapagtapos lamang ng pag-aaral. Wrong concept and wrong thinking.
Bakit mo po problemahin yung mga rayuma at arthritis? Pag nandun ka na, pag nirarayuma ka, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Pag lumalabo ang iyong mata, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Pag ikaw ay nagiging makakalimutin na, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Do not doubt and do not fear about the future because God is already there. Pastor, yung nakilala kong 75 years old, 80 years old na, ang dami ng operasyon na kanyang naranasan. Well, if you would be in their age, ang Diyos din ang magbibigay ng kalakasan sa inyo, dumaan ka man sa anumang mga bingit ng kamatayan. He is your Lord, and He is your staff, and He will protect you, and He will crown your efforts with success. Pastor, mahirap ang maraming pagpapala, nakakatakot. Hindi ako marunong magbangko. Huwag mo nang isipin kung paano magbangko. Pag nandoon ka na, matututo ka. Bakit yung ating kilalang pamosong boksingero, hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral? Pero magugulat ka, may manager, merong consultant, merong publicist, pero hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pag nandun ka na, marami kang matututunan. It's not your school who will teach you everything. It's your experience and your faith in God will nourish you so that you will flourish. Hallelujah. Pag ikaw ay nandoon na, ginagamit mo ang pananalig mo at nakaka-encounter ka ng maraming tao, natututunan mo ang lahat ng bagay, plus may takot ka pa sa Diyos, ikaw ay umuunlad, ikaw ay tumatatag, at ikaw ay yumayabong. Every day, lahat ng taong nakakasalumuhan natin, nakakapagturo po sa atin. It's either they will make us or they will break us. Makakatulong sila sa atin o maaring peperwisyuhin nila tayo. Mangungutang sila at hindi magbabayad. It's okay because it's part of life. Matututo ko ngayon na kilatisin mo na hindi lahat ng Kristiyano ay mababait. Sapagkat merong Kristiyano na nakasuot ng isang tupa pero sila pala'y mga lobo. Amen? Hindi pag lumapit ang isang Kristiyano, maganda ang produktong ito. Uy, alam mo, pastor yung nagbebenta ng produktong yun. Mga Kristiyano kasama ko sa networking na ito. Hindi lahat ng nag-aalok na kasama mo yung Kristiyano ay maganda ang dinadalang produkto. Sapagkat ang alam kong Kristiyanong magandang produktong dinadala, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na walang kupas, walang bayad, walang registration fee, at walang talent fee. Every Christian should bring the right message, the right product, the Word of God. The Word of God and His promises. Kaya, nung dumating ang malakas na alon, ang malakas na hangin, at ang malakas na bagyo, they started to panic. Anong sabi ng mga disciple ni Jesus? They came shouting, "Teacher, gising!" At marami pong Kristiyano yung ganoon. Pastor, sabi mo magkaloob kami ng 10,000. Ba't ngayon hindi pa rin nagbabayad yung may utang sa amin? Pastor, sabi mo mag-seed faith offering. Pastor, sabi mo 3 oras na dapat nakaluhod. And many Christians are like this, the disciples. They are shouting because they are in dire need of immediate answer. Anong ginagawa ni Jesus? Natutulog. At ang sabi dito, nandun pa siya sa likodan ng bangka at meron pa siyang unan, relax na relax. Alam niyo po sa totoo, alam ng Panginoong Hesus ang nangyayari sa kanyang paligid. Pero gusto niyang makita kung ano bang magiging ugali ni Brother Aris pagka naaalog ang barko. Ano kaya magiging ugali ni Brother Coco pag na-delay ang pagbayad ng mga may order sa kanyang produkto? Sa palagay ko po, gising ang ating Panginoong Hesus. Nakapikit siya, pero pinakikiramdaman niya, tatawagin ako ni Brother Bert. Tatawagin ako ni Sister Mercy. Tatawagin ako ni Brother Paul. Naku, ayan na, nagkakaaway-away na sila, naglalabo-labo na sa ambagan. Ayan na, naku, may utang na naman ng church. Naku, kailangan bumili ng bagong camera at magtatayo pa ng istasyon. Ayan na, tingnan mo, tatawag na yung mga yan sa akin. And they came shouting, "Jesus, are you not concerned about us?" And many Christians are like that. Pag problema na, pulasan na. Teka, bahala na si pastor dyan. Ako, bayaran yan. But honestly, this is true. Because what happened in the past is still true in our time. Yung nangyari noon, nangyayari pa rin sa ngayon. Patuloy pa rin ang mga Kristiyano, palipat-lipat ng simbahan. Hindi maintindihan kung saan ba sila lalago at saan sila may tatanim. Marami pa rin mga Kristiyano, galit pa rin sa kanilang mga pastor. Dahil sila'y niloko na scam, binentahan ng kung ano-anong mga bagay. Forgive them, because true repentance brings healing and brings blessing.
Pag may pagpapatawad, ganap na pagpapatawad, dadaloy ang pagpapagaling at dadaloy ang pagpapala. Hallelujah. And the disciples woke him up and shouting, "Teacher, don't you care? We're going to drown." Alam ng Diyos kung anong kinalalagyan mo. Alam ng Diyos na bukas magbabayad ka na ng renta ng apartment mo. Alam ng Diyos na kailangan mo ng panggatas sa susunod na araw. Alam ng Diyos. And the Bible says, even the numbers of your hairs, God knew it. Ang himaymay at hibla ng inyong buhok, alam ito ng ating Panginoon. Tingnan ninyo ang mga ibon sa kaparangan. Hindi sila nagtatrabaho, pero hindi sila nagugutom. Tingnan ninyo ang mga halaman at mga damo sa kapaligiran. Hindi sila nagtatanim, pero sila'y yumayabong at umuunlad dahil may amang nagmamahal sa kanila. Hindi kaya na ako na ama ninyo ay masigit pa ang pagmamahal na kaya kong ibigay sa hayop, sa halaman at sa mga nasa paligid sapagkat ikaw ay nilikhang kawangis ng ating Panginoon. Your setback is your setup. Your failure is your time so that you could see the beauty of rising up and bouncing back for the destiny that God has made for you. Yung kabiguan mo at pagkalugi mo, yan ay pagkakataon ng Diyos para makita mo ang pag-aahon sa iyo ng ating Panginoon. A righteous man might fall 7 times, but on the 8th time, he will still rise up. Ang matuwid daw po kahit mabigo ng 7 ulit, sa ikawalong pagkakataon, iaangat pa rin siya ng ating Panginoon. Merong isang istorya ng isang negosyante. Nais niyang magtayo ng isang manufacturing business at gusto niyang mag-apply ng loan sa isang bangko. Pero dahil kulang ang kanyang papeles at dokumento, lagi siyang denied sa pag-apply ng loan. But he still tried again and again. On the 2nd time, he was still denied. On the 3rd time, he was still denied. On the 4th and 5th and 10th. At may nagpayo na sa kanyang accountant, "Brad, itigil mo na lang yang kalokohan mo. Kulang ka sa papeles, kulang ka sa dokumento, walang magpapautang sa iyo." At ang sabi niyang ganoon, "Di bali nang paulit-ulit, basta nandoon ang aking pagtsatsaga at pananalig na merong isa man sa mga bangkong yang magpapautang sa akin." 20 pagkakataon na, wala pa rin. At mismong siya'y napapagod na rin. Pinakikinggan na niya yung mga taong nasa paligid niya. Maaari siguro totoo yung sinasabi ng accountant. Maaari siguro totoo yung sinasabi ng mga nasa stock market o nasa mga financial institution na hindi talaga ako makakapag-avail ng ganitong kalaking loan of investment para sa aking negosyo. 30, 32. Pero sa loob ng 3 buwan na paulit-ulit ang proseso, he started praying and still believing. He started claiming na nandiyan na yung manager's check, bank account check na ito ang iyong investment para sa negosyong yan. Pero isang umaga ng Lunes, on the 33rd bank na magpapautang sa kanya, he dressed up well on Monday and expecting and believing for the best. At pagpasok niya doon sa opisina ng bank manager, winelcome siya at sabi niya ganoon, "Alam mo, yung mga ganyang tao ang kailangan namin bigyan ng investment sapagkat alam namin na yung negosyo mo ay magtatagumpay at uunlad." It took him 33 banks to see the faithfulness of God. Ilang beses ka nang nagtatry magkaanak? 2, 3? Try it more and more. Mag-honeymoon kayo ng paulit-ulit. On the 8th time or on the 10th time, ilang beses ka nang nababasted ng mga nililigawan mo. Try it again and again. Kaya nga sabi ko sa mga kabataan dito sa church, huwag kayong matakot mag-asawa. Hindi nakakatakot mag-asawa. Napakasaya ng mag-asawa. Biruin mo, may asawa ka na, may katabi ka pa. May kalaro ka pa pag may anak ka. Kaya nga sabi ko sa kanila, sa mga kabataan, don't panic. If you're getting old at wala ka pa ring asawa, Ramela, trust in the Lord with all your hearts. Hallelujah. Enjoy and you will flourish. Because God is working beyond our comprehension. God is working beyond our limitation. Just keep on asking God and He will provide what is best for you. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
God cares for you. Ayaw niya na ikaw ay malungkot. Ayaw niya na ikaw ay tatandang walang pinagkakatandaan. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nasa sulok, loner, self-pity, insecure. Gusto ng ating Panginoon, ikaw ay malakas, ikaw ay matatag, at naniniwala ka na ang Diyos ay para sa iyo at hindi mahuhuli ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi nahuhuli ang ating Panginoon. Meron akong kakilala, 40 years old na nag-asawa, every year, anak sila ng anak, hanggang naka-4 na anak. Sasabihin nila, pag 40 years old ka na, menopause ka na. But my God said, I will flourish, and I will have a family, and I will have a children, even in my old age. Gusto ng Diyos na maligaya tayo, mga kapatid. Gusto ng Diyos na tayo masaya sa piling niya. Ako nga po minsan ay nagtataka. Pagka mga game show sa TV, ang sasaya ng mga tao. Minsan pagka noontime show, kaliwa, kanan. Ang dami, isang barangay ang nanonood. Pero pag itaas ang kamay magpuri sa Panginoon, dalawa, tatlo. Pero kapag kapipila, mananalo ng 1 milyon, ang daming pumipila. Pero pag sinabi mo sa church, sa linggo may himala, kakaunti ang naniniwala, naghihinala pa. Ewan ko mga kapatid, I guess those who are watching and listening this program will have a time to decide. Pag sa Panginoon ka, walang halong tsambat, walang halong malas. Pag sa Panginoon ka, walang bola-bola. Ikaw mismo ang makakakamit ng pagpapalang iyon. Pag sa loto, mapupuyat ka na. Okay, sa letrang B, 4. Bingo pala yun. So, sa loto, okay, this is the Department of Trade Industry watching this and for the ganito, ganyan. Uy, sablay na naman. O bukas naman, sa wedding naman ako tataya. God is not God of chances. He is a sure God. Tiyak ang ating Panginoon, hindi siya pa-tsamba-tsamba. Hindi siya pakaliwa-kaliwa, kanan-kanan. O pag bumaga yung kotse, naku, -2 points. Kailangan tayo ay pagtaas ng ating kamay, nagpupuri tayo sa Panginoon. Sapagkat sa tuwing tayo nagpupuri sa Panginoon, we are charging our faith. Wherever you lead us, we know that you are following us. Wherever you bring us, blessing, mercy, healing, deliverance will always come out. So Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God, and I will be honored by every nation, and I will be honored throughout the world. Be still and know that He is God. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, the message says, don't panic. I am with you. There is no need to fear, for I am your God, and I will give you strength, and I will help you. I will hold you steadily and keep a firm grip on you. Don't panic. Kasama ninyo ako. Your enemy is his enemy. The battle does not belong to us. It belongs to God. Sabi ni Jehoshaphat, napakarami ng kalaban namin. We have no might and we have no strength. Ano ginawa ni Jehoshaphat? He did not panic. He called the prophet, let us pray and let us fast. Manalangin tayo at mag-ayuno. Kaya ikaw ba ay merong mga kinakasagupang mga imposibleng bagay? Hindi mo na kailangan araw-araw magpa-pray kay pastor. Ikaw ang mag-pray dyan sa iyong pangangailangan mo because God is dealing you personally. Sabihin natin na sabay-sabay, ang Diyos ay personal. Yung pinakamalakas, ang Diyos ay personal. Kahapon may nag-text sa akin, isang kapatiran, Pastor, hihiwalayan ko ng asawa ko, napakakulit, napakasiloso. Selosa. Sabi ko, Brad, kalma lang. Kalma lang, baka naman marami lang issues na dapat iayos. Never decide when you are angry. Huwag kang lalayas ng bahay mo dahil nasigawan ka ng magulang mo. Huwag kang mag-aalis sa balutan dahil nasumbatan ka lamang ng magulang mo. Kalma lang. Relax ka lang. Sapagkat ang galit, hindi pwedeng kasagupain ng parehas na galit. Ang init, hindi pwedeng magsabay ang kapwa-init. Kaya kailangan, pag mainit ang isa sa inyong sambahayan, ikaw naman ang ice candy sa inyong tahanan. Kaya kapag busa na ng busa ang misis mo, baka gusto lang niya ng Starbucks o kaya gusto niya ng Magnum para lumamig ang kanyang ulo. Kaya kapag naiirita ang misis ko sa akin at di ako nag-aalaga ng baby, kinagabihan, may dala akong pasalubong, chicken pie, chicken joy. Amen. Sapagkat
Walang nananalo sa pagtatalo. Yan po ang tatandaan ninyo. Pero sa paglilinaw, mayroong pagkakaunawaan. Sa konfrontasyon, walang nananalo. Pero sa klarifikasyon, may pagkakaunawaan at may pagpapatawaran. You will show your issues. Ganito, ganyan. Nag-visitation ako kasi ganyan. Meron ng Bible study, meron nagpa-service ng patay, may nagpabinyag, etc. Hindi matatapos. Hanggang sasabihin mo na ganyan. Magpasakop, etc. Hindi pala yun. Sa pananahimik, nandoon mo nakikita ang pagkilos ng ating Panginoon. Pag hindi ka kinikibo, kalma lang, tahimik lang. Pag nagagalit sa iyo, tahimik lang. Sapagkat sa bandang huli, you will always have your final good night kiss. Amen. Purihin ang Panginoon. So, behold the Lord your God. He made heaven and the earth by His great power and by His outstretched arm. And there is nothing too hard and nothing too difficult with God. Sa John chapter 6, verse 1 to 14, ang sabi ng mga disciples, Master Jesus, pauwi na po ba natin ang mga taong ito? And they counted them, hindi po kasamang bata at mga babae, 5,000. At nandito ang magaling na si Philip. Ang sabi ni Philip, Jesus, pakakainin mo itong 5,000 to. And what Philip said? Philip answered him, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Sabi ni Philip, para mapakain ng 5,000 taong ito, kailangan natin magpa-special offering. Kailangan magtrabaho ka ng kalahating taon. Abay, hindi biro po ito. Para lamang magkaroon ng isang kagat, just to have each one to have a bite. Ano mo bang ibig sabihin ng bite? Isang kagat. Pero ang sabi ni Jesus, ito ang panahon na makikita nila ang himala. Sinong may dalang pagkain? Isang musmus, may dalang tinapay at ilang pirasong isda. O ito, sakto na, magpurit, magpasalamat. And when Jesus is given thanks, salamat sa mga pagpapalang ito. Binigyan ng bata, binigyan ng matanda, hindi nauubos yung basket, may isda, may tinapay, may isda, may tinapay. Habang nagbibigay, dumadami, hanggang nagkaroon pa ng sobra na 12 bakol. Because when you trust God, there will always be an oversupply. He is the supplier of all supplies. When you trust Him, makikita mo yung iyong bangko, unti-unting, laging nadadagdagan, may naghuhulog, yung interest lumalaki, at nakikita mo, hindi ka nagkakasakit, hindi mo nagagastos yung iyong insurance, nakikita mo, ikaw ay malakas, ikaw ay malusog, sa buong isang taon, walang na-confine sa inyo, walang na-ICU, lahat ay malakas, at nakikita mo, ito ang interest ng iyong pananampalataya, ito ang bunga ng iyong pananalig sa ating Panginoon. Walang bangga ang iyong kotse sa loob ng isang taon. That is a blessing. Amen. That is a blessing. Hindi nasunog ang inyong bahay sa loob ng isang taon. That is a blessing. So why panic? Count your blessing and see through the eyes of faith. God is good all the time. Hallelujah. Ang Diyos ay laging tapat at napakabuti lalo na sa mga tagabiyaya ng Diyos. And it's always a great day to live. Napakasarap mabuhay ng laging nagtitiwala sa ating Panginoon. You look at in your hands, complete ang inyong mga daliri. Kompleto ang inyong dalawang mata. Malilikot ang inyong mga apo na nakakabasag ng mga figurin. Magpasalamat kayo, nakakabasag ng figurin. Ibig sabihin, healthy at malakas ang inyong mga apo. Amen. Hallelujah. Ang mga figurin ni Mami, naubos na eh. Inubos na ni Zach. Hindi po nung anak ko, si Zach ang nakaubos. So sabi ni Philip, it would take half years of wages to buy enough bread for each one to have a bite. Do not doubt. When you are very sure na kasama mo ang Panginoon, makakatulog ka ng mahimbing, may kasama pang paghilik. Hallelujah. You'll be safe in His hands because you know God is already there. Naniniwala ako mga kapatid, may mga taong naka-assign sa inyo na makakatuwang ninyo para matupad yung pangarap ng Diyos sa inyong mga buhay. There is one person. There will be a Potiphar. There will be a bartender. Ano po ba tawag doon? A baker na mag-a-assist sa iyo para i-interpret ang panaginip ng paraon.
Teka, Pastor, 60 years old na ako, pa-retire na ako. Pwede pa ba ako dyan sa pagpapalang yan? Well, I will say, pwede ka pa. Because I am not the one who will qualify you. Only God can qualify you. Because when God qualifies you, kahit lahat ng iyong kasalanan ay napakatitindi, buburahin na lahat ito ng ating Panginoon. At sasabihin niya, ikaw na huling nagtrabaho, halika, bibigyan pa rin kita ng kaparehas na sweldo na nagtrabaho nung una, pangalawa, pangatlo, sapagkat gustong pagpalain ng Diyos, yung gusto niya pagpalain. Kaya kahit anong pangit sa iyong buhay, pag gusto kang gamitin ng ating Panginoon, gagamitin ka ng ating Panginoon. Di ba? Sabi ni Jesus, pakialam mo, gusto kong sweldohan din ng parehas itong mga nagtrabaho. Sabi nung isa, kanina pa akong alas 8 ng umaga nagtatrabaho dito. Ito, kanina lang alas 9. Ito isa, alas 4. Ito pang huli, alas 5. Sweldohan na, alas 5 nagtrabaho. At ang sabi ng manager, anong masasabi mo? Ang gusto kong pasweldo doon sa alas 5 pumasok, ay katulad din ng pagpasok ng alas 8. Kaya mapalad si Aris, kahit alas 5, parehas pa rin ang kanyang allowance. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Because God is a gracious God. Kahit nahuli, may pagpapala pa rin. Pero wag naman laging ganoon. Minsan lamang yun sa isang taon. Pag-aaraw-araw, matigas na ang ulo noon. At matigas na ang mukha. Ay, sorry Lord, hallelujah. So, Jesus feeds the 5,000. So nakakain ng lahat. When you murmur, you delay your blessing. And then I will close with this, Exodus chapter 17, verse 1 to 7. The people of God are walking in the desert, and they encountered many problems, kulang ng tubig, kulang ng pagkain, kulang ng tinapay, etc., etc. When you walk with God, as long as you walk with God, makikita mo ang kababawan mo, makikita mo ang mga pagkukulang ng iyong pananampalataya, at doon lalabas at sisingaw ang lahat ng pangit sa atin. Di mo ba, sa mga mag-asawa, nung 18 years old sila nagpakasal, talagang labing-labing, Nung 30 years old, na lang. Pero nung 50 years old na, belat, wala na, hindi na nagkikis. Nawala na yung fire. Nahihiya na. Kiss kayo, kiss. Pastor, pustiso na to eh. Don't allow your age or your experience to die down the fire in every marriage. Hallelujah. Pag nakikita ko ang aking mga magulang, nagkikiss sila sa harapan ng kanilang mga anak, and we are so proud because that is the true marriage that will last forever. Hallelujah. Kaya kung ano ang pamana ng magulang, yun ang gagayahin ng anak. Kaya kailangan, mga kapatid, Brother Bert, ganyan pa rin kayo ni Sister Luz. Mwah, mwah, mwah. Hallelujah. Ibalik ang tamis ng unang pag-ibig. Hallelujah. Pastor, iba na ang amoy. Huwag mo lang intindihin yung amoy. Basta magpuri ka sa Panginoon, mawawala din yung amoy. Basta pagpapalain ng Diyos ang nagsasama ng maluwat at ng maginhawang nagpupuri sa Panginoon. Mag-holding hands pa rin kayo kahit magaspag na ang kamay. Basta kayo ay buksan mo pa rin ang pintuan ng kotse kahit kayo ay matanda na. And as you show your gentleness, the Lord is so honored. He will bless your entire family with everlasting blessing. Hallelujah. Magkakaroon ng pamana sa inyong tahanan na hindi nasisira ng kalawang ang ginto't pilak. Kakaibang pamana ang ibibigay ninyo sa inyong pamilya. Kaya nga, mga kapatid, do not murmur. Huwag kayong magreklamo at huwag kayong manghinawa. Ang sabi ng mga Israelita, Moses, ibalik mo na kami sa Egypt. Doon, kahit kami binubugbog, nakakapagkape naman kami. Nakakain kami ng pandesal na matigas. Gusto nila yung dating gawi. Gusto nila yung dating daan. Gusto nila yung dating buhay. Pero kung makikita natin, ang gusto ng ating Panginoon, baguhin ang iyong buhay. Baguhin ang pagiging mong bilanggo sa pagiging maliit. At ang sabi ng mga Israelita, Moses, papatayin lang tayo ng Diyos natin dito sa ilang. Walang tubig. And then Moses cried unto the Lord, Lord, are you going to kill us in the midst of the desert? What will Pharaoh will say na ito't niligtas mong iyong bayan, pinatay mo lamang pala sa ilang. God spoke to him,
Huwag mong intindihin yung mga marireklamong bibig na yan. Tumingin ka lamang sa akin. Out of the desert or in the desert, I will make a water flowing in the rock. Anong hawak mo, Moses? Tungkod po. O sige, tuktukin mo yung bato. At tinuktok ni Moses yung bato, and then pure water starts to flow. Marami po tayong matututunan sa Book of Exodus. Sa panahon ng tag-araw, nilililiman sila ng ulap ng Panginoon. At sa gabi, ang apoy sa paligid, ang bituin at tala sa langit, yun ang kanilang nagiging gabay. Pero hindi pa rin nila ito napansin. Kaya mga kapatid at minamahal, pansinin ninyo ang inyong mga pagpapala. Hindi kayo magtataka na wala kayong naipundar kahit kayo matanda na. When you count your blessing, it's more than ₱1,000,000 in amount and in conversion. Iningatan ka at pinagpala ng ating Panginoon. In closing, I will announce and pronounce and remind you, the Lord is with you and the Lord is for you. And you are always on the winning side. Kahit nakakaranas ka ng katalunan, nandyan pa rin ang pagbangon at pagsasanay muli that I will fight the good fight of faith. See what it feels. See what it feels like after the battle. Yung pinaglalabanan mong cancer, ano kaya ang pakiramdam na nawawala at natutuyo na yung cancer cells? Ano kaya ang pakiramdam na hindi ka na nagbebentolin pag hinihika ka? Ano kaya ang pakiramdam na hindi ka na kailangang uminom ng pang-arthritis dahil madulas mo nang naikikilos ang iyong mga paa at kaya mo nang akyatin ang 3rd floor na gusali sa ating prayer mountain sa Quezon? Hallelujah! What would feels like after the battles of rough marriages? Anong pakiramdam na ang asawa mo babalik ulit sa iyong tahanan and you will throw up a party that everybody is enjoying the restoration and reconciliation? And then lastly, prayer with faith will always move the hands of God. Panalangin na may pananalig, yun ang magpapakibot, magpapakilos ng kamay ng ating Panginoon. It's not your tears that will move the heart of God. It's only by prayer with faith that will move the hands of God. Panalangin lang may pananalig. Because what the Bible says, walk by faith, not by sight. And the only thing that pleases God is when you have faith. Kaya mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, maalon ba sa iyong nilalakbayang karagatan? Pumapasok na ba ang tubig? Matumal ang pagdalang, matumal o madalang ang mga pagdaloy ng pagpapala. Don't panic. Tap in the source. Katulad ng isang balo, mamamatay na po kami. Wala na po kaming langis. Ang sabi ng propeta, lutuin natin yan and let us enjoy what we have now. At nung ipinitong tinapay, nagulat ang balo, ang langis started to flow. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Subok na po ito. With the 35 years of ministry, o ng church natin in the ministry, I have never seen, hindi pala panghabang buhay, ang pagdidildil ng asin. Hindi pala habang buhay, ang paggamit ng second hand na sasakyan. Hindi pala habang buhay, na ikaw ay laging naghihikahos. Hindi pala habang buhay ang pagbili sa ukay-ukay. Pansamantala lang yan. Because when God opens a door, He will throw up and He will open up the windows of heaven. He will clothe you. He will bless you. He will provide. He will heal you. And He will lengthen your life. And you will become an influence to your community. Dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat. Pinupuri ka po namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Ikaw ay Diyos na tapat at napakabuti. Teach us to be strong in the Lord through the power of your might. Lord, embrace us, clothe us with the armor of God, the breastplate of righteousness, the helmet of salvation, the sword of the Spirit, the belt of truth. For your promises are always sure. And we have an advantage as long as we belong to you, because you belong to us. We are your property, and you will maintain as your temple. We are the temple of the Most High. Kaya Panginoon, anuman ang mangyari, sa bandang huli, kami pa rin ang magwawagi. Nasa amin pa rin ang huling halakhak. Nasa amin pa rin ang muling pagpepiesta ng
napakasarap na kagalakan. We will always celebrate. We will always throw up a party that we will celebrate the goodness of the Lord from everlasting to everlasting. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat at gumagaling na ang mga kapatid na may mga karamdaman. Salamat, Panginoon, ang aming mga inaasang transaksyon are started to come to pass, is starting to be fulfilled and to manifest, Lord God. At sa amin pong paghihintay, it is worth it. It is worth it. It is worth it. It is worth it. Because you will justify our faith that we will not walk by sight, we will walk by faith, and we will be filled with everlasting blessing. Salamat po, Panginoon. Salamat, napakabuti mo. Wala kang katulad. We praise your most holy name. In Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At para po sa mga nanonood sa ating telebisyon, gamitin po natin ang pagkakataon na anyayahan din naman natin sila. Kayo pong mga nanonood dyan sa telebisyon, naanyayahan po namin kayo na magsimula sa panibagong buhay at kay Kristo lamang ang tunay na pag-asa. Ang relihiyon ay hindi makakapagligtas. Ang relihiyon ay magdidikta lamang ng kung anong mali at tama sa iyong buhay, pero ang relasyon, itong magpapadalisay sa iyo. Kaya sa puntong ito, ikaw na nakikinig at nanonood sa palatuntunang ito, bakit hindi mo subukang magsuko ng iyong buhay at makakaranas ka ng kapayapaan at biyaya sa ating Panginoon? Ipikit mo ang iyong mga mata at sundan ang panalangin ito. Itaas mo ang iyong dalawang kamay at sundan ang panalangin ito. Panginoong Hesus, ako'y lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba at nagsisisi. Hugasan mo ako ng iyong kabanal-banalang dugo at sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Ama, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Panginoon at ako na ang iyong piniling anak. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin ito, maghanap ng simbahan na malapit sa inyong lugar. Nandiyan ang mga information sa screen na yan. Napapanood tayo sa buong Asia at sa buong Pilipinas. At tumawag ka sa amin at ipaabot mo sa amin na ikaw ay nagsuko ng iyong buhay sa ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless you. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So gagawin na po natin ang susunod na bahagi, ang pagbibigay ng ating pong tithes and offerings.